nagasiling hirap suliranin sa buhay. Diyos ang nagbibigay, ano to? Gabay, no? Sa tion sa aton kalisod, no? Sa tion sa aton mga problema, ang Dios nagahatag sa aton sang giya, kag subong man nagahatag sa aton sa kalipan. So nalamian ko ni pala sang ginhambal in Psalm chapter 37, verse 25, na nagasiling, I have been young and now I'm old, yet I have never seen the righteous forsaken, nor his descendants begging or begging bread. Halin sa pagkabata, nga sa subong at ikulang na ako, wala pa ako makakita nga ang mga matarong ginapabayaan sa Diyos o kung ang ilang mga kabataan nagapangayo kayo sa pagkaon. Amen? So, kanami, no? So, makita naton kung daw ano ang Ginoo sa ato mga kabuhi, makatestify kita. Kasi di wala ginapabayaan. Wala ginatalikdan. Wala ginabaya-bayaan. Wala ginasikway. Kundi aton Diyos, amo ang nagagiya sang aton nga pagpangabuhi. So, wala siliwan sa aton pagkamalandog. Bisan first glance naton sa sining of verse, makita naton dayon ang ginatumod. Makita naton dayon, mapatyagan dayon naton kung ano ang ginekspresan sa salmista sa sining iyang statement of faith sa Dios. Amo ang total nga pagsalig sa provisyon sa aton mga kinahanglanon sa kada-adlaw gid nga tanan. The righteous never forsaken. Ang mga matarong wala gid ginapabayaan sa Dios. First thing and foremost, kung nga wala kita ginapabayaan sa Dios, ina tungod kay mga kaanakan niya kita. Hindi man ikahambal ang salmista kung wala niya ininexpresyahan sa iya kabuhi. Kay siling niya gani, halin sa akon pagkabata, na obserbahan niya. Hasta nga nagtigulang siya, nakita niya na-experience niya mismo nga kung paano ang Diyos nanging matutong sa iyang nga mga kaanakan. Nakita sa salmista nga ang mga matarong wala ginapabayaan. Bisan pa ang ilang kabataan sa dindiri, nagapangayo kayo. Makita nato nila sa syudad, damo sa mga kabataan nga nagapangayo kayo. No, dira dampi bala sa may PCPO na dira no, sa Bacolod. May mga bata dira na kung mag-stop ang ang traffic lights, manuktok sa imong window sa imong salakyan, manuktok kag mangayo, no? Kadelikado, no? Kay basi pala mabungguan o kunan, no? So nagapangayo kayo sila. May ara man sa downtown nga kung ano ka sa parkingan bala ma-atras kay magwa ka, do sila man mga barker nga napapundot ang mga enforcer man nga, traffic enforcer nga, sila ang nag-guide sa imo para hindi ka makabunggo kung mag-isol ka. So makita natin sa syudad ang mga kabataan na nagapangayo kayo sila. Kaya tungod ginapabayaan sila sa ilang mga ginikanan. But we, as children of God, isa ka ekspresyon sa pagtuo at pagsaling sa Diyos that God will never forsake us. Ano dili ang makita natin sa atong pagmalandungan natin ang ining verse? Only one verse na makita natin.
makita naton ang atong pagsalig sa katutom sa aton na Ginoo. And please, sa inyong mga Bible dira, upod ka mo sa akon sa pag-abri sang inyong mga balaan kasulatan, kay luya ko ibasahon sa hiligay nun. Kag diri sa version sang Bible na ginagamit ko, nanami ako di isang version sa sini nga Bible nga nagapahayag sa punto na ginatungod sa balaan na kasulatan ako sa author sini. In Jeremiah chapter 17, verse 7. So, palig sa inyong mga Bible, dira kung sa application sa inyong cellphone. Jeremiah chapter 17, verse 7, nagkasiling, pero bulahan ang tao nga nagasalig sa akon, nga ang iya paglaong ara lang sa akon. Bulahan, or blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Bulahan ang tao nga iya pagsalig, ara lang sa Diyos. Wala na sa iban, wala sa iya manggad, wala sa iya kasarang, wala sa iya kaalam, kundi sa Ginoo lang din siya nagasalig. Ang bilin yung mga utod, amo din na namian sa Diyos. Ngayon naman sa iya lang kita magsalig sa mga plano ta, no? Sa mga tinutuyo ta sa kabuhi. Nanamian ang Diyos na magsalig lang kita sa iya permi. So, kung sa iyo lang kita magsalig permi, di ang blessings ng Diyos manginyaga gid sa aton. Ang atong pagpangabuhi sa kalibutan is unstable. Di ba lang? May mga ups and downs sa atong makabuhi. May mga times of joy, may mga times of tribulation sa atong makabuhi. And yet, makita naton on how God still or remain faithful and constant sa aton mga kabuhi. He will never change, and Jesus never fails. Wala siya nagakapasnaw, wala siya nagabaylo. He is the same yesterday, today, and forever. Amo na ang aton nga Ginoo sa aton mga kabuhi. Paano mo na natin makita that God is faithful and we are confident of this sa aton nga mga kabuhi? Paano ito makita that God remains faithful sa atong kabuhi? Sa una, subong kag sa palabuton. Makita nato in the Old Testament, isa ka example, si Abraham. Ang Ginoo naging faithful sa kay Abraham pagi sa pag-offer sa iya anak. Ang iya bata na si Isaac nagsiling diin ang aton ihalad. But Abraham said, the Lord will provide. Sa bata ni Isaac, sa bata ni Abraham na si Isaac, makita naton nga nag-abot ang tigulotong maayo tani si Isaac sang ayuda sa ila kasilingan nga pungsod, pero sa isang Diyos hindi ka tumagkanto Isaac, pabilin ka dira kay i-bless na ka. And Isaac harvested 100-fold sa iya ding tanom. Still God is faithful and true. Sa kay Jacob, wala din siya. Nagpalagyo sa gani siya utod nga si Esau. Tungod kay ginalagas siya, tungod kay gininto yaman si Esau. Pero ang makasapatan sa iya tiyo nga si Laban, gin-transfer sa Dios sa iya. And wala lang po si Jacob nagpaki-resource sa Ginoo, nagpakitumog siya sa Dios to bless him. Wala ginya ginuntatan ang Ginoo sa pagtumog. Tugtog ini siya pag-bless hasta nga naagahan na sila kadinugay. Kagimbali na sa Dios niya pinto. Kitungod aga na. So ang Diyos nanging faithful, ang Diyos still remains faithful,
and constant sa kay Abraham, sa bata nga si Isaac, kag sa bata ni Isaac nga si Jacob. Until now, makita naton si Pablo mismo naghambal in Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ang Ginoo matutong nga mag-supply sa inyong kinahanglanon suno sa iyang manggad dito sa langit. Paano ba natin makita ang Diyos that faithful is He remains faithful and constant sa atong kabuhi? Nabasaan natin in 2 Corinthians chapter 12 verse 9 sa inyong mga Bible palihog. No, kag-imarkahin niyo sa inyong mga Bible. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. It says, pero wala niya pagkuhaan sa paygo nagsiling siya, ang akong bulig amo lang ang imo kinahanglan. Kay makita gid ang akong gahom kun maluya ka. Gani malipayon gid ako sa pagpapugal parte sa akon makaliyahon, ako napatyagan ko permi ang gahom ni Kristo sa akon. Makita na po on how God remains faithful and constant sa aton mga kabuhi. Makita na po dili nga sa aton kaluyahon, God strengthens us. Ginapabakod niya kita. May mga times sa aton kabuhi sa ginatubang naton nga mga pagbaylo-baylo sa sitwasyon sa atong pagpangabuhi kasi nga kalibutan, makita naton nga ang Dios naton nagapabakod sa aton. Wala yading kuha ang balatian, ang thorn of the flesh na balatian ni Pablo, kundi silin niya ang akon bulig amo lang ang imo kinahanglan. Hindi ka na mangita sa bulig sa ibang. Hindi ko na pagwaon balatian. Ang iba na balatian, may mga utod kita, nga Kristohanon na gitna, dugay na, galing pa sa gamay ng Kristohanon na, pero makadto pa sa mga gapang-but-but, no? Makadto pa to sa mansilingan, kung sa diin, sa kanaon, sa payaw, kung sa diin na, siling nila, sa Hadis. Ano nga ito? May ano na ito sa amon? Nga dito din makadtong pabulong. Pero wala na naging kuha sa Diyos sa balatian ni Pablo, kundi sa Ginoo di ko na pagwaon. Kay tungod ang bulig mo lang ang akong kinahanglan. Kama basi kung healthy ka, basi kung maayong kimtangan, basi kung malipatan mo man ako, pero isa ini ka, reflection and realization nga gintugot kaginimo sa Diyos para sa kay San Pablo nga biraya ma-experiensyahan ang kusog kagkalikon lamang sa Ginoo kag hindi na siya mangayo sa bulig sa iban pa kundi sa Diyos lang din kasiling ni San Pablo si San Ginoo ang akon bulig amo lang ang imo kinahanglan kay makita gid ang akon gahom kun maluya ka. Gani sa piyak sina si San Pablo malipayon gid ako magpabugal parte sa akong kaluyahon ako napatyagan ko permi ang gahom ni Kristo sa ako. Utod ang usog sa Ginoo gid lang. Nakanta kita, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope. Our strength and hope is in the Lord and no one else. Wala na sa iba-iba. So, dira lagi kita sa Ginoo magdahom. Ikatatlo nga makita natin diri on how God remains faithful and constant sa atong kabuhi. Kasatiun sa atong kalisod, God comforts us. In Matthew chapter 5, verse 4, ano siya sa pulo sa Ginoo, bulahan ang mga nagakasubo kay lipayon sila sa Diyos. No, nami gani. No, kung ka sa kasubo, ang Diyos mismo ang magalipay sa iyo. Ikatwa ang makita natin dali.
On how kung paano ang Diyos kagangin maayo, kagangin matutok na wala iya ginasikway ang iya magkanakan. Makita natin ang steadfast love sa ating Ginoo. So when we say steadfast, of course, unchanging, firm, kag immovable. Nagapabilin, hold on firmly, nagakapyo. Makita natin in Jeremiah chapter 31, verse 3. Natawag natin ang steadfast love. Di ba may kanta kita na gamit, no? The steadfast love of the Lord never ceases. Sa Lamentation chapter 3 na siya, no? Lamentation chapter 3. So, in Jeremiah chapter 31, verse 3, nagsiling, sa una, nagpakita ang Ginoo sa mga Israelino ka nagsiling, ginagugma kugid kamo sa mula sa katapusan ng gugma. Ang akon kaayo ginapapalapit ko kamo sa akon. Sa akon kaayo ginapapalapit ko kamo sa akon. See? No, ang gugma sa Dios, ang steadfast love of the Lord, amo ang nagatulog sa aton palapit sa Ginoo. Ang nagani na wala kita sing dapat nga ipabugal, because the one who draws us closer to God, He Himself, ang nagatulog pa palapit sa aton, iya magyapon sa Ginoo workings, and not ourselves. Not even ourselves. Amo na nga wala kita sing kumalingking nga inabot, bisan pa sa kaluwasan, kag bisan pa sa atong pagtinguha, hindi man gani atong pagtinguha, iya magyapon sa Dios. That is why ano gipin ato may pabugan, as in makita ko sa lahat, wala gidya, as in wala gidya. Kaya siya pagani nagpalapit sa aton, kita yan napapalayo kita sa Diyos. Amen. Sometimes kaya itong palayo sa Ginoo kay daw kadamo sa bawal, kadamo sa hindi. Hindi kita gusto hudiran sa aton na Ginoo kay aton gidya matuman. Kay because ari pa kita is carnal nga pagpangabuhi, di nga tumapalayo sa Ginoo, mga prodigal son kita, but ang Diyos mismo, God the Father, who draws us closer to Him, or even sa iya bugtong anak. Natawag pa ginaton in the book of Hosea, kung paano ang Diyos nagpahayag sa iya gugma forever. Hosea chapter 2, verse 19, ang iya gugma is an everlasting love. No, wala nagalubad, wala nagalusaw, wala nagka-cafe, wala nagkakadula, hindi infatuation ng yagugma, kundi yagugma tutuod, kag wala sing katapusan. Ikatatlo, makita nato ng gugma sa Diyos, ang steadfast love of the Lord is not based on our significance. Amo na makita natin sa Balaang Kasulatan, hindi kamo ang una nga nagigugma, kundi ang Diyos amo ang una nagigugma sa aton. We love Him because He first loved us. Hindi tungod sa imo, hindi tungod sa imo gugma, kay imo gugma infatuated. Ang gugma sa Diyos, hamtong ang iya pagigugma. Di agape love, makita naton on how God presented His Son, on how God gave His only begotten Son for us to die on the cross for the remission of our sin. Not of our significance. Ano ka gidyaw? Ano gid kita? Ano gid ako? Wala. As in wala kita. Iya sa Diyos sa gihapon. That's why bagay ibalik natin sa iya ang aton pagpasalamat, ang aton pagtuo sa Diyos, 100% na pagtuo natin sa aton Ginoo. And the last, this is the provision of God. How remains faithful ang Ginoo sa aton mga kabuhi.
how God constantly provide our needs. So, diri ako matakop in Psalm 144. Duya ko ginibasahon. Please, sa inyong mga Bible, 144. Psalm 144. Ang tawang tabi. Psalm 144 verse 15. Bulahan ang mga tao nga may kahintangan nga pareho sila. Bulahan ang mga tao nga ang ila Dios amo ang Ginoo. Kahintangan silindre, kahintangan nga pareho sila. Those nga ara sila sa miserable nga pagpangabuhi. Ang kamag-anakan sa Ginoo makita naton mga unfaithful. Amo lang inapansakan sila ng mga tingkod yan. Pero makita naton ang Dios on how He remains faithful paagi sa iya nga pag-provide, sa iya provision, especially nga bugtong anak. Si Isaac perfection sa paghatag sa bugtong anak sa Dios. Amo nagani in Romans 8:32 wala yung paiway nga bugtong anak ginhatag ya sa aton. And how much more ang tanan mga butang hindi yang mahatag sa Dios. Amo na kanami ang Ginoo sa aton makabuhi. Samtang gapamalandong ako sini, amo na nakasilid ko sa akong kaugalingon, kanami gid sa Ginoo ya. Amen. Kanami gid kaayo. Pwede sa iya katutong. Gina-bless siya. The word blessed wala in the Bible, especially dira sa Beatitude. The word blessed or blessed dira, ang nakulugan sila is happy or fortunate. Amo na sa Griego nga pulong o sa ibang nga version, happy is the man or blessed is the man or fortunate kita katama as we are serving, as we are living in this world. Makita natin that God remains faithful and true sa aton mga kabuyan. Confident kita magpangabuhi. No? And so we have to wait on the Lord for His provision. Just trust God. Just rely on God. Be confident sa Ginoo. Kay bangon ang Diyos wala nagkakapaslaw. Faithful siya kung anong iyang ginapromesa. Kita wala nagkakapaslaw sa atong Ginoo. Gani, gina-encourage kita ng atong Diyos is the unchanging God. And we have to hold on to trust Him with our unwavering faith. Sino kita unwavering? Ano gani sa ibigay nun? No? Wala nag-isol-isol, no? Wala nagkakapalit, no? Wala nagkakambyo, hindi mationg. Kabay pa mo ng ato pagtuo sa Diyos. Kani, sa singatinion sa liga nato ng ato mga Ginoo, bisan sa anong na sitwasyon, we have to be thankful sa ato mga Ginoo. Sa 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Let us pray. Pinasalamat isa sininga. Malipot ng mensahe na ako nabunadungan siningaga. Ilang binikaw sa mga kabuhi Ginoo sa mga sitwasyon na naghatupang Lord. Nakita na po nga faithful ikaw, ang iyong constant faithfulness na kapadayon sa mga kabuhi. Na kung sabihin, ikaw mismo nag-testify, kung ang salmista nag-testify, kahalin siya pagkabata, tugtog nagtigulang siya, wala yan din makita, nagipabayaan sa Diyos ang sa iya Ginoo ang iya na makanakan. Ginoo hindi mo kami papabayaan. Yatuuhan ginamahina, sa tiyon sa kalisod, sa pagpabuhi karon, Lord, hindi kami magpabayaan sa amon. Kaya ikaw ang Diyos, ng gamhanan, may gugmaong, maluluyon, nagkatamod ka, nagkautipid ka sa among Ginoo. Kaya ginabalik na ako sa iyong kadayawan gid. Wala si katapusan na pagkayo sa mga landa ni Jesus. Amen.